Ika, 1430 gram, Abril 9, 2026. Ang kipot ng Hormuz ay nalulunot sa nakapapasong init ng gitnang silangan. Sumasalamin sa payapang dagat ang matinding sikat ng araw, ngunit sa ilalim ng katahimikang ito ay may nakatagong, dambuhalang geopolitikal na bariles ng pulbura na handang sumabok. Ang mahalagang rutang pandagat na ito ngang mundo ay balot ng tensyon. Isang grupo nga barkong pangkargamento na may watawat ng Estados Unidos ang dahan-dahang bumabaktas sa malawak na karagatan. Ang dambuhalang katawan ng nga barko ay lulan ang daan-daang libong tonelada ng estratehikong krudo. Kabalikat nilang nagbabantay ang mga guided missile destroyer na Arleigh Burke class ng US Navy na gumagalaw sa isang high alert formation. Ang mga active electronically scanned array radar system sa kanilang command towers ay walang tigil sa pag-ikot. Naglalabas ng mga electromagnetic waves na sumusuyot sa bawat sulok ng paligid sa radius na daan-daang milyang pandagat. Sa kahabaan ng bako-bako at mapanganib na baybayin ng kabundukan ng Zagros, ilang araw nang nakapwesto ang puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC ng Iran. Ang gamobile anti-ship missile launcher ay maingat na nakatago sa ilalim ng anti-infrared net. Nakapwesto sa pagitan ng matatarik na banjin na tilam gahas na naghihintay ng biktima. Ang mga passive reconnaissance radar stasyon ay tahimik na nagtatrabaho. Kumakalap ngang bawat signal mula sa grupo ng barkong Amerikano nang hindi inilalantat ang kanilang lokasyon. Bawat galaw ay binabantayan. Nang ang dambuhalang barkong kargamento ay pumasok sa gitnang target zone, agad na ibinaba ang utos ng pagpapasabok mula sa underground command center ng militar ng Iran. Bumukas ang mabibigat na takip na bakal at ang apoy mula sa mga jet engine ay lumihanga ulap ng alikabok na bumalot sa mga bangin. Ang lahat ng anti-ship cruise missiles na may mga armor-piercing delayed explosion warheads ay sunod-sunod na lumunsad. Humaharuro sa himpapawid bago bumaba ng bahagya upang lumipat ng napakababa malapit sa ibabaw ng nga alon para iwasan ang radar ng kaaway, habang naiwan ng mahabang puting usok patungo sa formasyon ng mga barkong Amerikano. Sa sandaling ang sukdulang tensyon, pinigil nga commander ng Iran ang kanilang hininga habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng kaway sa pamamagitan ng optical lenses at infrared radar. Ang dagat ay tila nahati sa matitingkat na pulang guhit ng mga missile na sumasalamin sa mga batong bangin gaya ng isang buhay na larawan ng impyerno. Ang kaguluhan sa tubig at sa himpapawid ay tila isang mabilis na tibay ng puso ang mga bala ay sumasabog. Ang mga kolom ng puting uso at mga labi ay lumilipat at nagbabanggaan ng may nakabubulak na tunog. Ang bawat kilos ay usapin ng buhay at kamatayan. Ibinuhos ng puwersang Iran ang lahat sa mapapasyang sandali mabuhay o mamatay. Ang bigat ng labanan ay lumulunot sa kawe at sa kanila mismo sa isang ulan ng apoy, kung saan bawat segundo ay nagtatakda ng kapalaran ng nga barkong Amerikano. Ang buong sistema ang labanan ay nalunot sa asul at pulang ilaw ang mga display screen. Automatikong kinilala ang system ang banta sa sandaling lumitaw ang mga misil sa guhit takwan. Ang babala para sa pinakamataas na antas ng panganib ay paulit-ulit na kumikislap. Ang ballistic computer ay natatrabaho sa bilis na milyon-milyong kalkulasyon bawat segundo, sinusuri ang trajectory ng lipat, tinatantya ang oras ng bangga, at automatikong itinatalaga ang mga interceptor weapons. Bumukas ang launcher sa barko at ang surface-to-air missiles ay pinakawalan sa himpapawid na lumihang isang multi-layered na puting lambat sa langit ng kipot. Sa matinding sagupaang ito, ang mga misal ng Amerika ay sumalubong at direktang tumama sa mga target na lumihang nga nakabubulak na bolang apoy habang ang mga mainit na labi ay nahuhulok sa dagat. Gayunpaman, ginamit na IAGC ang taktika ng saturation attack na nagpaputok na napakaraming missile upang malunot ang depensa ng US destroyer na naging sanhi ang pagpapaulan ng balang ng defense system nito upang lumika ng pader ng bakal, ngunit hindi pa rin naharang ang lahat. Isang anti-ship cruise missile ng Iran ang nakalusot sa lahat ng antas ng depensa at direktang tumama sa kanang bahagi ng barkong. Kargamento taglay ang daang kilo ng pampasabo na bumasak sa makapal na double steel hull. Bago sumabog sa loob ng imbakan, ang puwersa ngang pagsabok ay nagwasak sa maistruktura ngang barko at lumihang ang isang nakamamatay na butas na may leking ilang metro. Ang maitim at makapal na usok ay pumailan lang ng mataas
na bumabalot sa langit at dagat habang ang naglalagablap na apoy ay mabilis na kumalat sa dek at lumamon sa mga kagamitan sa itaas. Ang malagim na insidenteng ito ay agad na iniulat sa pamamagitan ng hotline patungo sa Pentagon. Ang provokasyong ito ang Iran gamit ang tunay na lakas ng apoy ay lumampas sa lahat ng red lines ng seguridad sa pandagat. Ang US Central Command, CENTCOM, ay agad na nakutos ng pinakamataas na antas ng battle alert para sa lahat ng puwersa ng Fifth Fleet na nakatalaga sa rehiyon. Sa mga lokal na airbases, ang dandang piloto na US Air Force ay mabilis na naksuot na kanilang G-suits, nakmamadaling tumungko sa runway, at sumakay sa masabungan ng pinakabagong henerasyon ng F-35 Lightning II at F-15 stealth fighters. Ang jet engine ay naglabas ng matinding init na tila nagpabago sa anyo ng hangin, na nagtulak sa nga dambuhalang makina ndigmaan patungo sa kalangitan. Habang ang kanilang nga dulo ay nakatutok sa baybayin ng Iran, isang malawakang operasyon ngeng paghihiganti ngeng militar ng Estados Unidos ang opisyal na sinimulan. Ang dambuhalang makina ngeng digmaan ay nagsimulang gumalaw, handang mabuhos sa teritoryong kaaway ngang isang hindi pa nasasaksihang bagyo ng apoy. Ang utos para sa ganting salakay mula sa US Central Command ay ipinasa sa pamamagitan ng mga highly secure military communication satellites, tumatawid sa kalawakan at direktang kumokonekta sa combat information centers ng buong puwersa ng Navy at Air Force ng Amerika na nakatalaga sa Middle East. Sa dagat ng Arabia, ang US Carrier Strike Group ay mabilis na nagpalit ng formasyon mula defensive patungo sa full-scale strategic offensive. Ang mga Arleigh-class guided missile destroyers at Ticonderoga-class cruisers ay sabay-sabay na nagpabilis na umihiwa sa ibabaw ng dagat upang makuha ang pinakamagandang posisyon para sa pagpapasabog. Nagbase ang US Navy na gamitin ang tanyag na BGM-109 Tomahawk land attack cruise missiles para sa unang banat. Layon nitong tamaan ang mga air defense sites, communication centers, at underground command facilities ng IRGC. Sa ilalim nga imbakan ng armas sa loob nga barkong pandigma, ang Mark 41 Vertical Launch System, VLS, ay automatikong naggarga ng multidimensional coordinates ng dandang target sa computer memory ng bawat missile. Bumukas ang mga takip ng launcher na yari sa makapal na alloy steel na naglantad sa mga kulay abong warheads na may lakas na pampasabog. 12 ng matitinding liwanag ang sumiklap sa deck ng mga destroyer habang itinutulak ang mga cruise missiles na may bigat na halos 1 tonelada patungo sa himpapawid na bumasak sa hamok ng dagat. Ang proseso nga paglulunsad ay tuloy-tuloy at organisado na tila isang makinang nagbibilang na lumikha ngang isang bagyo nga apoy sa langit. Matapos maabot ang itinadang taas, ang booster motor ay humiwalay at malayang nahulog sa dagat. Agad na gumana ang maliit na turbofan engine sa loop ngang katawan ng Tomahawk. Bumukas ang nga aerodynamic wings na nagpabago sa kanila bilang nga maliit na suicide combat aircraft. Mabilis silang bumaba, lumipat ng malapit sa ibabaw ng dagat patungo sa baybayin ng Iran na may napakakomplikadong trajectory upang iwasan ang maagang deteksyon ng mga radar ng kaaway. Daan-daang cruise missiles ng US ang lumipat nang nagsasanga-sanga sa himpapawid ayon sa pre-programmed flight path upang atakihin ang target mula sa iba't ibang direksyon. Sa paglapit sa lupain ng Iran, ang inertial navigation system na may kasamang GPS at ang terrain contour matching TERCOM system ay nagsimulang gumana ng may mataas na katumpakan, lumulusot sa mga malalalim na lambak at matatarik na bangin ngang Zagros. Lumilipat ng mababa sa ilalim nga saklaw nga mga long-range radar station ng Iran. Gayunpaman, hindi nakpabaya ang sandatahang lakas ng Iran. Ang multi-layered air defense network ng Iran na kinabibilangan ng mga modernong domestic system gaya ng Bavar 373 at Khordad 15, kasama ang mga active electronically scanned array radars, ay nasimulang makadetect ng mga kakaibang signal ng pilit na tumaas ang misay ng Amerika para lampasan ang bundok. Ang Air Defense Command ng Iran ay akad na naktalakan ng mga target sa mga unit na nakapwesto sa kahaba ng depensa. Ang mga mobile missile launchers ay mabilis na itinuan ang kanilang mga nuso at ang mga fire control radar ay patuloy na naglalabas ng mga signals upang hanapin at harangin ang papalapit na bagyo ng bakal ng Estados Unidos.
Habang ang mga air defense units sa lupa ay abala sa pagharap sa mga cruise missiles, isa pang mapanganib na pangkat ng Amerika ang tahimik na pumapasok sa lupnang airspace ng Iran ang mga stealth fighter squadrons ng F-35 Lightning II at F-22 Raptor na lumunsat mula sa malihim na base. Ang ibabaw ng katawan ng mga eroplanong ito ay nababalutan ng espesyal na radar absorbent material na sinamahan ng aerodynamic design na may matatalas na anggulo upang lubusang maitago ang kanilang sarili mula sa karamihan ng mga radar ng Iran. Ang mga pilotong Amerikano ay nananatili sa absolute radio silence, pinapatay ang lahat ng aktibong emission devices at gumagamit lamang ng passive electronic global tactical data links para hanapin ang mga estratehikong target. Ang kanilang pangunahing misyon ay ang hanapin at ganap na wasakin ang mga mobile anti-ship missile launchers at radar stations na ERGC na nagtatago sa makuweba at mapanganib na lambak. Ang nga stealth fighters ay lumilipat sa napakataas na altitude, ginagamit ang manipis na hangin upang pabilisin ang kanilang supersonic speed at palawakin ang tactical vision sa buong larangan ng digmaan. Sa paglapit sa target area na natukoy ng Intel, ang mga central supercomputer sa mga F-35 ay patuloy na pinagsasama ang data mula sa mga reconnaissance satellites at thermal sensor networks. Ang maliliit na thermal signatures mula sa mga truck engine na lulan ang nga launcher ng Iran ay hindi nakaligtas sa matalas na elektronikong mata at kakayahan ng artificial intelligence. Bumukas ang weapon bay ng mga stealth aircraft sa isang kisap mata. Ang mga precision-guided bombs na GBU-31 JDAM na may bunker buster warheads ay pinakawalan. Ang mamaliliit na aerodynamic fins sa katawan ng bomba ay automatikong nag-ayos ng direksyon based sa navigation signals upang itulak ang halos 1 toneladang bakal mula sa taas na 10,000 metro patungo sa lupa. Walang anumang babala o sirena ang umabot para mag-abiso. Ang mas smart bombs Amerika ay bumulusok sa bubong mga konkretong bunker Iran nang may napakabilis na tulin. Ang matinding kinetic energy kasama ang delayed fuse warhead ay bumasag sa ilang metrong lupa at makapal na semento bago sumabog sa loop ng imbakan ng gabala, gasolina at sasakyan. Ang estratehikong underground bases ng Iran ay naging tila mga maliliit na bulkan na nakbubuga ng libu-libong toneladang lupa, semento, at mga tunaw na bakal sa himpapawid na tumutupo sa lahat ng bagay sa loob ng radius na daan-daang metro. Sa kabilang matitinding pinsala mula sa hindi nakikitang pag-atake, ang Air Defense at Missile Force NG Iran ay nagpakita ng katatagan at mabilis na kakayahan sa pagbangon. Ang mga natitirang fire units ay agad na nagbalit ng posisyon, inilalabas ang mga backup launchers mula sa malalalim na kuweba patungo sa harapan ayon sa asymmetric warfare plans na libu-libong beses ng sinanay ng Iran. Gamit ang proteksyon ng mapanganib na kabundukan at panahon sa disyerto, ang mobile phase array radar stations ng Iran ay gumamit ng tactical radio ambush. Bigla silang magbubukas ng signal sa pinakamataas na lakas sa loob ng napakaikling oras upang suyurin ang langit at subukang ilok ang target na formasyon ng mga stealth aircraft ng Amerika bago agad napatayin ang makina at itago ang mga antena upang iwasan ang mga anti-radiation misiles NG Estados Unidos. Bagamat ang taktikang ito ay puno NG panganib at nanggangailangan NG perpektong koordinasyon bawat segundo, ang determinasyon ng mga kawal ng Iran na protektahan ang kanilang himpapawid ay nagsimulang magbigay ng matinding pressure sa air command system ng US Air Force. Ang labanan sa pagitan ng high-tech na pag-atake ng Amerika at ng matibay na depensa ng Iran ay pumasok na sa yugto ng matinding girian kung saan ang bawat taktikal na pagkakamali, gaano man kaliit, ay magreresulta sa pagkawala ng mga makina ng digmaan na nakakahalaga ng daan-daang milyong dolyar at ang hindi maiwasang sakripisyo ng mga pinakamahusay na kawal mula sa magkabilang panig. Ang matinding electronic warfare sa langit ng kipot ng Hormuz ay pumasok na sa ruro ng ang gabi ng ika-19 ay magsimulang bumaba na ginawang isang hindi nakikitang arena ang malawa na espasyo para sa mga electronic waves. Mula sa guhit-takbuhan sa laot, ang formasyon ng mga EA-18G Growler electronic warfare aircraft ng US Navy ay patuloy na gumagawa ng isang dambuhalang radio interference zone.
ang mga tactical jamming pod sa ilalim ng mga pakpak ng mga eroplanong Amerikano ay naglalabas ng bilyon-bilyong watts ng electronic energy na lumilikha ng tila isang puting powder sa mga display screens ng air defense ng militar ng Iran. Ang mga signal na ito ay may misyong harangin ang buong surveillance system at iligaw ang guidance signals ng mga missile launchers. Sa loob ng masikip na sabungan, ang mga electronic warfare officers ng Amerika ay patuloy na nagtatype ng mga encrypted commands sa mga multitasking computer systems upang suriin ang mga frequency at palitan ang jamming algorithms para tuluyang supilin ang depensa ng kaway. Ang langit ay walang ulap ngunit punong-puno ng kamatayan mula sa mga high energy radiation beams na nagsasalubong sa himpapawid na lumilihang isang hindi nakikitang lambat ng kamatayan sa buong kahabaan ng baybayin at kabundukan ng kalaban. Gayunpaman, ang strategic air defense ng Iran ay sinanay para sa mga pinakamalalang sitwasyon sa halip na umasa lamang sa mga long-wave radar stations na kasalukuyang sinusupil ng Amerika. Ang mga combat crews ng Iran ay agad na lumipat sa passive target tracking gamit ang electro-optical systems at multidimensional infrared sensors. Sa matatarik na bangin ngang Zagros, 12 ng long-range air defense systems gaya ngang Bafar 373 at Khordad 15 ng Iran ang unti-unting itinaas ang kanilang nga launcher. Ang mga active electronically scanned array antennas ay itinakda sa super fast frequency hopping mode na naglalabas lamang ng signal sa loob ng ilang milliseconds upang kumalap ng data tungkol sa formasyon ng US Air Force bago agad napatayin upang iwasan ang paglok ng mga anti-radiation missiles ng Kawe. Ang taktikang itong pakitatago ay nangangailangan ng perpektong koordinasyon sa pagitan ng mga command stations at bawat fire battery na ginagawang isang buhay na organismo. Ang buong air defense network ng Iran na nagtatago sa dilim ng kagubatan, gitnang silangan. Nang matapos ang Central Ballistic Computer ng Iran sa pagkalkula ng trajectory ng isang lumilipad na attack squadron ng Amerika, ang utos ng pagpapasabog ay ibinigay sa gitna ng katahimikan ng Underground Command Center. Ang manggabakal na punoeng solid fuel ay nagningning ng matindi abang itinitulak ang mga long-range surface-to-air missile sa himpapawid. Ang pulang guhit ng apoy ay bumasak sa kadiliman ng gabi patungo sa stratosphere kung saan naglilipa na ang eroplanong Amerikano. Ang mga missile ng Iran ay patuloy na tumatanggap ng target update sa pamamagitan ng secure data links na automatikong nag-adjust ng kanilang aerodynamic fins sa buntot upang sundan ang bawat galaw ng makaaway. Sa taas na higit 15,000 metro, ang manipis na hangin ay nakatulong sa mga missile na ito na maabot ang bilis na maempat na nakpabago sa kanila bilang nga sibat ngang liwanag na hindi kayang iwasan. Ang langit ng kipot ng Hormuz sa sandaling ito ay tila napunit sa pagitan ng mga nagsasalubong na lambat, ang electromagnetic jamming net ng Amerika at ang interceptor fire net ng Iran. Sa pagtanggap ng target lock warning mula sa mga infrared sensor sa paligid ng katawan ng eroplano, ang mga pilotong F-35 ng US Air Force ay agad na nagsagawa ng matitinding defensive maneuvers. Ang mga pilotong Amerikano ay idinikit ang kanilang katawan sa kanilang specialized seats. Hinihila ang control stick sa maksimum na antas upang ang mga eroplanong may bigat na 10 tonelada ay magsagawa ngang matitinding rolls at biglaang pagliko na umaabot sa 9 G-force. Kasabay nito, ang mga automated defense systems ng eroplano ay sunod-sunod na naglabas ng matitinding flares at chaff clouds. Ang bulala nga apoy ay bumukas sa madilim na langit, lumilihang ang 12 ng maling target upang iliga ang optical at active radar seekers ng mga missile ng Iran. Isang Bafar 373 missile ang Iran ang nalinlang ng chaff cloud na dumaan ng napakalapit sa kanang pakpa ang isang F-35 bago ito kusang sumabok sa ligtas na distansya na lumikhang isang dambuhalang bolang apoy na nagliwanag sa malawak na kalangitan. Ang liwanag ng pagsabog ay sumasalamin sa radar absorbent pain ng mga fighters na lumihangang isang eksenang kapwa dakila at nakapangingilabot ng high-tech warfare. Bilang ganti sa makapal na air defense ng IRGC, ang mga US Suppression of Enemy Air Defenses, SEAD squadrons ay agad na sumabak. Ang mga F-16 Fighting Falcons na lulan ang mga AGM-88 HARM anti-radiation missiles ay sabay-sabay na nagbaputok mula sa ligtas na distansya. Ang smart missiles na ito ang Amerika ay bumulusok
sa isang matarik na trajectory. Ang kanilang passive seekers ay patuloy na sinusuyot ang lupa upang amuyin ang bawat elektronikong enerhiya mula sa mga radar ng Iran. Ito ay isang karera para sa buhay. Sa pagitan ng kakayahan ng mga Iranian operators na patayin ang signal at ang bilis ng pagbulusok ng mga missiles ng Amerika. Ilang radar stasyon NG Iran ang hindi nakahabol sa pagbaba NG kanilang antenas bago ang manja misil ay direktang tumama sa gitna NG kanilang manja transmitter. Sunod-sunod na matitinding paksabo ang naganap sa mga dalisdis ng kabundukan na nagwasa sa mga antenna systems na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa libu-libong piraso nga nagbabagang bakal. Ang shockwave ay nagpaguho nga dambuhalang bato patungo sa mga malalalim na bangin. Ang usok at alikabok ay bumalot sa makawasak na air defense sites. Sa kabila ng matitinding pinsala sa kanilang surveillance systems, ang mga ground forces ng militar ng Iran ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-atras. Ang mga self-propelled anti-aircraft guns na ZSU-234 Shilka kasama ang mga Mobile Man-Portable Air Defense Systems, MANPADS, ay patuloy na nagpapaulan ng bala sa langit na lumihang isang makapal na low-altitude fire net gaya ng ulan ng mapako laban sa mga eroplanong Amerikano. Ang matresa bullets na kulay pula ay namistulang isang dambuhalang lambat na bakal na napoprotekta sa mga natitirang mahalagang military outposts sa himpapawid. Ang nga eroplanong Amerikano ay patuloy na lumulusot sa mga madidilim na ulapng usok at alikabok, matiyagang pinapanatili ang formasyon habang nahuhulog nga satellite guided bombs sa ulo ng kaway. Ang labanan sa pagitan ng US Air Force at ng Air Defense ng Iran ay ginawang isang dambuhalang slaughterhouse ng digital age ang buong kipot ng Hormuz, kung saan walang puwang para sa kahinaan, kundi ang malamig na kalkulasyon ng nga taktikal na uta at ang walang katulad na lakas ng makabagong armas sa mundo. Ang gabi sa kipot ng Hormuz ay tila napunit sa paglitaw ng mga dambuhalang anino sa stratosphere. Nagliwanag ang langit ng ang mga strategic bombers na B-52 Stratofortress ng US Air Force ay dahan-dahang pumasok sa labanan, humihiwalay mula sa proteksyon ng mga long-range fighter escorts. Ang nga dambuhalang makinang digmaan na lulan ang 10 tonelada nga bomba sa kanilang loop ay nagsimula ng kanilang prosesong pakawasa. Ang malalaking jet engines ay nagtulak sa mga flying fortresses na lampasan ang mga ulap ng mga naunang pagsabog. Ang optical aiming system at synthetic aperture radar sa B-52 ay nakatutok na sa mga coordinate ng air defense sites, bunkers at logistics depot sa lupa. Bumukas ang Bombay at daan-daang bomba ang malayang nahulog na lumihangang ulan ng bakal patungo sa lupa. Ang lakas ng pinsala mula sa bomb carpets ng B-52 ay tilam nga gawang taong lindol. Binungkal nito ang 10 kilometro kwadradong lupain ng Zagros. Ginawang pino na alikabo ang matitigas na granite at pinatag ang lahat ng military structures ng Iran na natamaan. Gayunpaman, ang labis na kumpiyansa sa stealth at sa taas ng lipat ng US Air Force ay nakatakpo ng isang nakamamatay na ganti mula sa deep defense strategy ng Iran, nakatago sa isang makitit na lamba na hindi pa kailanman nabombahan. Ongizang Sayad, 4 long-range air defense system na bahagi enge Bavar, 3 enge Iran ay matiyagang, nagabang sa absolute radio silence, sa lub enge maraming oras. Ang mga Iranian operators ay hindi gumamit ng active radar kundi tumanggap ng data sa pamamagitan ng passive electro-optical reconnaissance at distributed sensors ng ang B-52 ay pumasok sa optimal fire zone. Bumukas ang takip ngang launcher at isang dambuhalang missile na may daan-daang kilo ngang pampasabog ang humarurot sa langit sa bilis na Mach 5. Ang surface-to-air missile ng Iran ay lumipad sa isang intercept trajectory, bumasag sa stratosphere patungo sa flying fortress ng Amerika. Agad na na-trigger ang target lock warning. Ang crew ng B-52 ay mabilis na nagbukas ng lahat ng electronic warfare systems at nagpakawala ng mga flares. Kabaliktaran ng mga maliliksing fighters, ang dambuhalang sukat at mabagal na tulin ng B-52 ay ginawa itong isang target na hindi makatatakas sa lakas ng modernong air defense missile. Ang Sayad
4 missile ng Iran ay nakalusot sa electronic jamming at matagumpay na natukoy ang tunay na target sa pamamagitan ng Advanced Multimode Infrared Seeker. Ang warhead ay sumabo ilang 10 metro sa ilalim ng kanang pakpak ng bomba. Ang piwersa ng pagsabok kasama ang libu-libong tungsten fragments ay bumasak sa aluminum alloy shell, pinutol ang buong hydraulic system, at winasa ang dalawang jet engines habang ang tumatagas na fuel ay nagliyap ng matindi. Nalumiha ang isang dambuhalang guhit ng apoy sa langit. Ang dating mapakmalaking flying fortress ngang Amerika ay nawalan ng balanse at nagpaikot-ikot bago nahati sa dalawa sa gitna ng himpapawid at malayang nahulog sa madilim na tubig ng Persian Gulf na nagmarka nga isang napakabigat na estratehikong kawalan sa air campaign ng Estados Unidos. Ang matinding paglaban ay hindi lamang nagaganap sa himpapawid kundi sumiklap din ng matindi sa ibabaw ng dagat kung saan ang US Carrier Strike Group ay nakapwesto. Ginamit ng missile forces ng Iran ang pagkakataon habang ang Aegis combat system ng US Navy ay overloaded sa pagsubaybay sa libu-libong targets at naglunsad ng saturation attack gamit ang Khalid Fars anti-ship ballistic missiles. 12 ng tactical ballistic missiles ng Iran na may maneuverable warheads ay muling pumasok sa atmosfera mula sa near-orbit space. Bumubulusok patungo sa formasyon ng mga barkong Amerikano sa supersonic na bilis na hindi kayang pigilan. Ang mga SM-3 at SM-6 interceptors mula sa mga cruisers ay agad na lumunsad at sumabog bilang mga bulaklak ng apoy sa ionosphere. Ang huling linyang depensa ay ang ma-automated na 6 na tubong kanyon na napapakawala nga pada nga mga uranium-tipped bullets upang protektahan ang nga barko. Sa kabilang nga perpektong multi-layered defense, ang batas ng saturation attacks ay nagpakita pa rin ng epekto nito. Isang ballistic warhead ng Iran ang nakalusot sa butas ng fire net dahil sa isang close-in weapon system, CEWS, na naubusan ng bala. Ang dambuhalang kinetic energy ay bumasag sa armored flight deck ng isang Gerald R. Ford-class supercarrier ng US Navy. Ang matinding pagsabok ay nakpatalsik sa ilang FA, 18 Super Hornets na nakapwesto at nakihintay na lumunsad na lumikha na isang malalim na butas. Ang nagliyap na jet fuel ay kumalat at ginawang isang daga ng apoy, ang hulihan ng barko sa gitna ng karagatan. Habang sinisira ang mga catapults at arrestor cables, ang damage control teams ng US Navy ay agad na sumugod sa gitna ng apoy. Matapang na hinarap ang matinding init at ang banta ng chain explosions mula sa nga imbakan ng armas upang isalba ang barko. Ang larawan ng labanan sa sandaling ito ay punong dugo at apoy na nagpapakita ng malupit na katotohanan ng labanang ito. Ang pinakamodernong armas ng Amerika at Iran ay kapwa nakararanas ng hindi inaasahang pagkawasak. Nang ang araw ay tuluyang lumubog sa guhit takpuan at ibinigay ang kapangyarihan sa dilim sa kipot ng Hormuz, nagpasya ang US Navy na tapusin ang labanang ito sa pamamagitan ng isang banat mula sa ilalim ng karagatan. Sa lalim na dandang metro, ang mga Ohio-class nuclear submarines ng US Navy ay gumagala gaya ng mga tahimik na multo. Ang mga nuclear reactors ay nagbibigay nga halos walang katapusang enerhiya para itula ang mga dambuhalang makinang may bigat na halos 20,000 tonelada sa ilalim ng dagat ng Arabia. Sa pagtanggap ng huling target coordinates sa pamamagitan ng Very Low Frequency (VLF) communications, nagutos ang kapitan ng submarino ng battle status. 12 ng takip ngang launcher sa laikot ng submarino ay bumukas. Ang matinding compressed air ay nagtula sa nga Tomahawk cruise missiles na dumaan sa malamig na tubig patungo sa himpapawid bago gumana ang kanilang jet engines. Isang bagong bagyo ang apoy ang nabuo. Ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa ilalim ng dagat. Daan-daang missiles ang bumuong isang lambat ng pagkawasa. Lumilipat ng napakababa sa ibabaw nga alon patungo sa mapinakamatibay na target ng IRGC sa loop ng bansa sa layong daan-daang kilometro. Kasabay ng banat mula sa dagat, ang US Air Force Global Strike Command ay nagbakawala ng sukdulang sandata ang B-2 Spirit Stealth Bomber Squadron. 4 na eroplanong Hughes Flying Wing ang lumunsad mula sa isang lihim na base, nagsagawa ng maraming oras na flight na may aerial refueling. Ang espesyal na stealth paint at ang disenyo na walang vertical tail ay nakatulong upang lubusang mabawasan ang radar cross-section, kaya dahan-dahan silang nakalusot sa airspace ng Iran sa taas na 15,000 metro nang hindi na-detect ng anumang early warning system
Sa loob ng dambuhalang weapon bay ng bawat B2 ay 2 GBU, 5.7 Massive Ordnance Penetrator MOP, bombs na napakadelikado. Ang bawat isa ay may bigat na alos 14 tonelada na gawa sa super hard steel alloy. Nang kumpirmahin ng navigation computer na ang target ay ang pinakamatibay na underground missile base ng Iran na nakatago sa loop ng kabundukan ng Zagros, bumukas ang nga bombay doors. Ang nga dambuhalang bakal ay malayang nahulog. Ang GPS system ay automatikong nag-adjust ng mega malilit na control fine upang itama ang pagbagsak ng bomba sa pinakamahina na bahagi ng geological structure na nagpoprotekta sa base. Ang kinetic energy mula sa pagkahulog sa taas na 10,000 metro kasama ang dambuhalang bigat nito ay ginawang isang nakamamatay na drill ang GBU-57. Ibinasa nito ang sarili sa matigas na granite, bumasa sa higit 60 metrong lupa at makapal na semento bago ang delayed fuse ay napasabok sa warhead. Ang lakas ng pagsabok sa lubngang saradong espasyo sa ilalim ng lupa ay lumikhang ang isang artipisyal na lindol na yumanik sa buong kabundukan. Ang pressure at temperatura ay tumaas sa libu-libong degree Celsius sa loob ng milliseconds, na tumupok sa lahat ng buhay at sumira sa buong imbakan ng mga ballistic missiles, gasolina at communication systems ng Iran. Ang dalisdis ng bundok ay gumuho ng matindi. Ang dambuhalang bato na may bigat na dandang tonelada ay nakanlong sa lahat ng estratehikong counterattack efforts ng kalaban. Ang mga huling surveillance radar stations ng Iran ay tuluyan ding nilumpo nga matinding electronic jamming ng Amerika na nakpahintulot sa mga B-2 na tahimik na makabalik sa base gaya nga mga tunay na multong ang kalangitan. Sa dagat, dahil nawalan ng proteksyon mula sa mga coastal missile systems at long-range air defense, nagpasya ang IRGC Navy na gamitin ang huling asymmetric warfare option. Mula sa mga makikitit na at mga kuweba sa baybayin, isang grupo no dusa-dusa ng Zulfikar at Torre class fast attack crafts na lula ng Naseret anti-ship missiles ang sabay-sabay na lumunsad sa lot. Ginamit nila ang high-speed maneuver tactic na lumalampas sa 100 km per hour. Pinalawak ang kanilang formation upang subukang lapitan ang US Carrier Strike Group. Ngunit ang US Navy Fleet ay mabilis na nakabawi mula sa mga naunang pinsala at naglatag ng isang nakamamatay na bitag. Ang mga MH-60R Seahawk anti-submarine at surface attack helicopters ay tuloy-tuloy na lumunsad mula sa mga Aegis destroyers. Lumilipad sila sa mababang altitude, lulan ang mga Hellfire anti-ship missiles at guided rockets. Ang mga infrared sensor sa helicopter ay madaling nakalok sa thermal signatures mula sa mga makina ng mga Iranian fast boats. Ang guhit na apoy ay humarurot patungo sa tubig at direktang tumama sa mga maliliit na barkong kaway. Ang sunod-sunod na pagsabog ay nagwasak sa mga fiberglass hulls na nagpatalsik sa mga Iranian sailors sa dagat. Kasabay nito, ang 157mm Mark 45 sa mga US cruisers ay sunod-sunod na nakpaulan na bala na naklabas na libu-libong metal fragments sa ibabaw nakat na lumika ng pader ng apoy at bakal na kumaliskis sa bawat pagtatangka ng kalaban. Hanggang sa madaling araw Abril 20, 2026, ang lahat ng organisadong paglaban ng militar ng Iran sa kahabaan ng kipot ng Hormuz ay halos ganap ng napatay sa ilalim ng dambuhalang lakas ng makina ng digmaan ng Amerika. Bagamat may kapalit itong pakawala ng mga modernong fighters, isang B-52 na nagliyap sa langit, pinsala sa supercarrier, at maraming sugatan at nasawing sundalo, matagumpay na naibalik ng militar ang Estados Unidos ang absolute control at nasiguro ang kalayaan sa nabigasyon sa mahalagang kipot na ito. Ang maparusahang air campaign na ito ay muling nagpatunay sa posisyon at kakayahan ng Pentagon sa pagpapanatili ng high-intensity fire. Gayunpaman, para sa mga kawal na nakaligtas sa 24 na oras na madugong labanan, ang luwalhati nga tagumpay ay nabalot ng kalupitan ng digmaan. Ang Persian Gulf ay nababalutan na ngayon ng makapal na langis na lumulutang kasama ang ngalabingang nga eroplano at barko mula sa makabilang panig. Ang itim na usok mula sa mga bunkers, imbakan ng bala at mga oil rigs na tinamaan ay pumapailan lang, bumabalot sa matinding sikat ng araw sa disyerto ng Middle East na lumilihang isang mapanglaw at wasak na tanawin. Ang militar ng Amerika at ng Iran ay parehong nagpakita ng matinding katapangan, sakripisyo at taktikal na galing upang protektahan ang kanilang interes at dangal ng bansa.
Ang labanan sa kipot ng Hormuz ay naktapos hindi sa pamamagitan ng pagkakamayan para sa kapayapaan, kundi sa isang nakapangingilabot na katahimikan ng isang larangan ng digmaan na umubos sa lakas at buhay ng libu-libong mahuhusay na tao na nagiwan ng isang pilat na hindi mabubura sa kasaysayan ng militar ng mundo at isang mapait na aral tungkol sa halagang dapat bayaran para sa mga hindi mapakasunduang geopolitical conflicts.